I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. Hello guys, welcome back to our channel Wins World TV. So ayon sa ating napag-alaman ay nagtamo daw itong si Saul Sanchez ng matinding pinsala, na kung saan ay mailan ulit daw ito nahilo, pagkatapos ng kanilang laban sa ating kababayan na si former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero, na ginanap ngayong araw October 13, 2024 sa bansang Japan. Dahil sa pangyayaring ito ay aktong nasasaksihan ng ilang fans at Team Sanchez ang pangyayaring ito at para na rin ito sa kaligtasan ni Saul Sanchez, ay nagsalang ito sa iba't ibang mga test para masiguro na ito ay ligtas. Dahil napakadelikado sa isang boksingero ang mahilo lalong-lalo nakakatapos lang ng laban niya sa former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero. Dahil sa pangyayaring ito ay inaasahan na rin ng mga boxing expert dahil halos solid ang tama ni Saul Sanchez kontra John Riel Casimero, magmula sa umpisa ng round 1, hanggang sa kalagitnaan ito ay puro solid ang natatanggap niyang suntok dito. Sanchez のプレッシャー、返して2回目、サンチェスのプレッシャー、カシメロの左が拾う。 Kaya hindi rin ito katakataka na maapektuhan ang kanyang utak at maalog ito dahil sa sobrang lakas ng impact ng suntok ni former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero. At isa sa mga sintomas nito ay ang pagkahilo. Ang pinsala sa utak ay isang napakalaking alalahanin sa isang combat sport tulad ng boxing, kung saan ang mga boksingero ay nasusuntok ng todo sa mukha. Si Saul Sanchez na nagkaroon ng pinsala sa laban kontra John Riel Casimero, ay under observation pa hanggang sa ngayon. Para naman sa kababayan nating si former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero, congratulations, at binigyan mo na naman ng isang karangalan ang bansang sinilangan ng bansang Pilipinas. At sa mga haters naman ni John Riel Casimero, ay puro mali ang mga sinasabi ninyo na isang mahina na nilalang itong si Cuadro Alas John Riel Casimero. Siguro kita nyo naman sa laban niya kontra Saul Sanchez kung gaano ito kalakas. At sa mga solid Casimero fanatics at solid Casimero supporters, congratulations, God bless us. サンチェスのプレッシャー、返して2回目、サンチェスのプレッシャー、まずは第1ラウンド、カシメロのコンディションも心配されるんですけれども、さあ、いきなりいった、ぐらついた、しかし右を入れた、手をついたか、どうだ。 Dagdag pa sa ating mga balita. Maingay at matunog na ang planong pagkasa ng bigating sikat na promoter na si Bob Arum, sa laban ng dalawang Japanese boxer at parihas undefeated world champion. Ito ay sina current undisputed N4 World Division Champion Naoya Inoue at current WBC World Bantamweight Champion Junto Nakatani. Ayon dito sa current WBC World Champion na si Junto Nakatani ay talagang nakahanay at nakaplano na talaga ang paglaban niya sa current undisputed N4 World Division Champion na si Naoya Inoue aka the Japanese Monster. Ngunit bago niya kakalabanin si Naoya Inoue, ay uunahin niya muna ang kapatid nito na si current WBA Bantamweight Champion Takuma Inoue sa isang unification fight. Alam naman ng karamihan na sa dugo talaga ng magkapatid na Inoue ang isang magaling at malakas na boksingero, at aminado naman itong si Junto Nakatani na talagang totoo na malakas ang magkapatid na ito, ngunit susubukan pa rin ni Junto Nakatani ang kanilang mga lakas sa pamamagitan ng paglaban niya dito. Pagkatapos niya talunin si Takuma Inoue, kapatid ni Naoya Inoue ay isusunod niya itong si Naoya Inoue at John Riel Casimero. Ayon kay Nakatani ay gusto niya rin makalaban si Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero, dahil gustong-gusto niya talaga mangbagbog ng mga boksingerong maangas sa ibabaw ng boxing ring. Aminado din dito si Junto Nakatani na isang malakas na nilalang itong si John Riel Casimero, ngunit wala namang masama daw kung susubukan niya ang lakas nito. Dahil tulad sa rason niya na gusto niya makalaban ang Inoue brothers ay ganun din ang rason niya sa paglaban niya sa angas ng Pinas John Riel Casimero. Sa kasalukuyan ay napakaabala itong si Junto Nakatani sa kanyang mga training, bilang paghahanda sa paparating niyang laban na magaganap sa bansang Japan ngayong October 14, 2024, ang laban ay isang world title defense. Dedepensahan ni Junto Nakatani ang kanyang hawak na titulo laban kay Tasana sa lapat ng bansang Thailand na may tala na 76 wins, 53 dito ay tinalo niya sa pamamagitan ng knockouts, at may isang talo. Marami din kasing naniniwala sa lakas nitong si Junto Nakatani at makakapagbigay ng unang pagkatalo dito sa tinaguriang The Japanese Monster Naoya Inoue.
Kaya kabang-abang talaga ang laban Naoya Inoue kontra Junto Nakatani at Jonriel Casimero kontra Junto Nakatani. Ano sa tingin nyo guys, babagsak kaya si Junto Nakatani sa mga kamay ni Naoya Inoue or babagsak ito sa mga kamay ng tinaguriang Cuadro Alas Angas ng Pinas Jonriel Casimero? Gotta feel the vengeance. In my session, I will not stop, no, I'm never second guessing. I gotta Dagdag pa sa ating mga balita. So pagkatapos nga tibagin ni WBC Bantamweight World Champion na si Junto Nakatani. Sa round 1, itong si Vincent De Acero Astrolabio, ay tila naging daan ito para itong si Junto Nakatani ang nakahanay na naman na gusto makalaban ni former 3 World Division Champion, Cuadro Alas Angas ng Pinas Jonriel Casimero, dahil alam naman ng karamihan na ang laban ni Naoya Inoue versus Jonriel Casimero ay medyo malabo na mangyari, dahil talagang hindi pinapansin ni Naoya Inoue itong si Cuadro Alas Angas ng Pinas Jonriel Casimero kahit ano pa ang gawin niyang pagpapapansin dito. Ngunit ang labanan Jonriel Casimero versus Junto Nakatani, ay sobrang laki ng pag-asa na maikasa ito. Dahil kung itong si Jonriel Casimero, ay magiging champion sa 122-pound Super Bantamweight Division, kung sakaling iwanan na ni Naoya Inoue ang kanyang titulo na hawak sa Super Bantamweight Division, ay pwede nang upuan ni Jonriel Casimero ang division sa oras na umakyat na ng timbang itong si Naoya Inoue. Sa bagong henerasyon kasi ngayon guys ay ang mga bagong titulo ang pinagbabasihan sa laban, in short hindi kalalabanan ng mga Hapon, kung hindi ikaw ang mandatory challenger. Uhaw na uhaw kasi ang mga Hapon pagdating sa titulo. Kaya kung si Jonriel Casimero ang maging champion sa naturang division ay tiyak may pag-asa itong si Jonriel Casimero makalaban si Junto Nakatani. Kakayanin kaya ni former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas itong si Junto Nakatani? Halina't panoorin natin sabay-sabay ang mga knockout highlights ni Junto Nakatani, kung gaano nga ba kalakas ito. Head right now. Doubles up the uppercut and then goes with a knockdown, scored with a right uppercut. never second guessing. I got a God complex. Oh! A straight left hand. Off like a weapon, fuel to the top. Gotta feel the vengeance. Oh! In my thoughts, I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Oh my! That was devastating. He is laid out in. Thank you for watching. Salamat sa inyong panunood. This is Wins World TV, saying peace, love and good vibes lang tayo lagi, okay, alright.